And, magandang araw na naman sa inyo lahat. At ngayon mapapansin nyo, meron akong bougainvillea sa aking tabi. Ito po ay isang glabra. Ayan, purple boogie. Kung makikita nyo, sobrang wise na ng ating bougainvillea. Bali, itong bougainvillea na to ay may isang taon na sa akin mula noong naitanim ko siya sa kanyang paso. Ngayon, pinapawide ko muna itong aking boogie para mas lalong tumaba ang kanyang mga branches. So ngayon, mayroon tayong sasagutin na isang tanong galing sa ating follower. Yan, so ang tanong niya po dito ay, pwede bang iripat kahit na mulaklak ang boogie? Yan, so yun po ang kanyang katanungan. Yan, sasagutin po natin. Yan, siyempre unang-una, pwedeng-pwedeng iripat ang kahit na anumang halaman na may bulaklak. Ngayon, ang tanong natin kung ano pong mangyayari sa bulaklak. At kung meron bang mga epekto sa kanyang mga dahon at bulaklak kung tayo'y nagripat. Sa pagliripat po kasi may tatlo po akong nasubukan. Bali ang una, iliripat ko lang po siya na kasama po yung lupa. Bali, itong paso lang po ang aking papalitan ng bagong paso o mas malaking paso. Yun po ang una. Sa pangalawa naman, babawasan natin ang lupa na hindi ganun kadami. Bali, kunting lupa lang ang babawas natin at iliripat natin. Sa pangatlo naman, totally na mawawala po lahat ng lupa, ugat lang po ang maiiwan. So yun po ang naging experience ko sa paglilipat ng mga halaman. Di po sa una kong sinabi na papalitan lang po yung paso na hindi po magagalaw yung lupa, automatic po na walang mababago sa halaman, so check na po yun. So dito po tayo sa pangalawa, yung magbabawas po tayo ng lupa. Kung may reaction ba yung mga ating mga bulaklak at mga dahon. Ayan, bali nagtanong-tanong din pa ako sa aking mga masters tungkol sa tanong ni Sir na kung pwede bang iripat kahit na mulaklak ang bugi. So marami po silang mga sagot. Kaya ngayon, i-demo natin siya. Nang sa gayon, malinawan po tayo. And bali po ang gagawin natin dito, kung iripat po tayo, hindi po natin totally na alisin po yung buong lupa. Mababawas lang po tayo ng kaunti at ililipat natin sa mas malaking paso. Ayan, sa meron po tayo ditong paso. Bali ito po is training pot din na plastic pot. Yan, so mapapansin nyo, mas malaki po siya sa dating kanyang paso. So ngayon, ililipat po natin siya. Ang sa gayon, mas mabilis pong lumaki ang kanyang mga sanga. Dito nga, alisin na natin ang kanyang dating paso at ililipat natin sa mas malaki. Dito habang tinatanggal ko ang kanyang plastic pot, napansin ko sa bugi na ito na marami na palang ugat. Sa isang taong pagkakatanim ito, mula sa cuttings, hindi ko inaasahan na dadami ng ganyan ang mga ugat. Dito nga babawasan na natin siya ng lupa. Kahit kalahating lupa lang ang matatanggal natin dito, nakita nyo naman na nagalaw ang kanyang mga ibang ugat. Sa pangyayaring ito, dito natin malalaman kung may mangyayari sa puno, kung ano bang mangyayari kapag iniripat ang isang may bulaklak na bugi. Ngayon, kinuha ko na nga ang gagamit yung paso na mas malaki kaysa sa dati. At dito nga kumuha na ako ng bagong lupa at mainit-init pa. Kita nyo naman umuusok. Joke lang, alikabok yun. Dito inaayos ko ang lupa sa pagkakalagay sa plastic pot. May naman ready na ang puno may tanim sa kanyang bagong lupa. Sa paraan nga ito, mas mapapadaling lumaki ang kanyang mga branches dahil mas dumami ang kanyang medium. At para din sa ating future bonsai ang punong ito, ititrain ko naman siya sa flowering na full cascade. At sa oras nga na ito, tapos na ang pagre-repat natin sa namulaklak na bugi. So, ayan na nga po mga sir at ma'am. Tapos na pa yung ating pagre-repat. Ito pa yung kanyang dating paso. Yan. Nilipat po natin sa mas malaking paso. Ngayon, ang ginawa po natin dito ay nagbawasan po tayo ng konting lupa at hindi po natin totally na tinanggal. Maghihintay po tayo ng ilang araw, ilang linggo kung may reaction ba yung kanyang bulaklak at mga dahon sa pagre-repat natin na may bulaklak. Sa pagre-repat po natin mga sir at ma'am, meron pong ilang ugat o paunting ugat na natanggal sa ating puno. Ipapakita ko sa inyo. So ito po yung kanyang natanggal na lupa. Yung ganyan po karami. Mapapansin nyo dito may mga iilang ugat na natanggal sa ating puno. Yan po. Mga maliliit lang o sa tiyatawag nilang hair roots. Ayan. So yun nga mga sir at ma'am. Mag-update po tayo sa ating next video kung ano po yung mga reaksyon nitong mga to. Kung may reaction ba yung bulaklak natin at mga dahon sa ating pagre-repat ng punong ito. Yan kay Sir Limiter Arnado Trainer. Pwede pong mag-repat ng bugi na may bulaklak. Ayan. Ngayon po, abangan po natin kung meron pong mangyayari sa ating bulaklak at mga dahon. Kung ito po ba ay maglaglagan o maglalangta. O pwede rin wala pong mangyayari. Kaya abangan po natin sa ating next video. Ayan. Maraming salamat po. Thank you. Happy bonsai!